Ito'y kwento ng karanasan ng aking ina at ng kanyang mga kapatid. Noong 1973, sa isang tahimik na baryo sa Laguna, may kakaibang pangyayari na hanggang ngayon ay kinatatakutan at pinag-uusapan ng mga tao roon. Ang aking tiyahin na 5 buwang buntis sa kanyang bunso ay nakatira sa isang bahay na nasa harap ng sagingan. Isang gabing maalinsangan, naisipang niyang magpahinga sa balkonahe kasama ang aking ina at ang panganay nilang kapatid na lalaki, si Tito Lito. Habang sila'y nagkukwentuhan at nagpapahinga sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bigla silang nakaamoy ng masangsang na amoy. Amoy na bulok na karne na pinaghalong anghit. Sa simula, inakala nilang iyon ay mula sa kanilang kapitbahay na kilalang may putok. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang ang amoy ay palakas ng palakas. Ano ba yan? Bakit ang tindi ng amoy dito? Ang baho! Wika ng aking nanay habang pinapawisan. Oo nga, ang sangsang ng amoy, sagot ni Tito Lito habang nakaupo at nagmamasid sa labas ng balkonahe. Ngunit ang aking tiyahin na buntis ay tila ba walang nararamdaman. Wala siyang naaamoy na masangsang na amoy at hindi rin nakaramdam ng init. Naupo siya sa balkonahe, nag-iisip kung bakit ganun ang nararamdaman ng kanyang mga kapatid. Maya-maya pa'y napansin ni Tito Lito na may kakaibang itim na bagay na gumagalaw sa may sagingan. Napakurap siya at tiningnan itong mabuti. Dito niya naisipang inaaswang ang kanyang kapatid. Malamang ay nasa likuran na ito ng tiyahin ko at sarap na sarap ito sa amoy ng buntis. Malamang may aswang na dito! Sigaw ni Tito Lito. Kunin mo na nga ang buntot, Fagi, bilis! Sa pagkasabi niya nito, agad tumayo ang aking nanay at nagmamadaling pumasok sa bahay para kunin ang buntot ng pagi na kilalang panlaban sa mga aswang. Bigla na lang nagpatumba-tumbaan ang mga puno ng saging sa likod ng balkonahe. Tila ba may nilalang na nagmamadaling tumakbo paalis mula sa lugar. Paglabas muli ng aking nanay, hawak ang buntot ng Fagi. Natagpuan niyang nag-aapuhap ng lakas si Tito Lito habang pinapakalma ang aking tiyahin. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot at kaba. Kinabukasan, pagkagising nila, bumungad sa kanila ang mga natumbang puno ng saging. Doon na sila napag-isip-isip na ang mabahong amoy noong gabi ay siguradong nagmula sa aswang na gustong makuha ang batang nasa sinapupunan ng aking tiyahin. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng takot at pag-aalala sa kanilang pamilya. Ngunit sa tulong ng buntot ng Fagi at ang tapang ni Tito Lito, napigilan nila ang masamang balak ng aswang. Mula noon, mas naging maingat sila, lalo na sa pag-iingat sa kanilang buntis na kapatid at hindi na muling bumalik ang aswang sa kanilang lugar. Ito'y totoong nangyari noong wala pang internet. Ang mga kwentong kagaya nito ay pasalin-salin lang sa bibig ng mga marites, kaya't mahirap paniwalaan. Sa panahon ngayon ng internet at ang pagkakaroon ng AI, ay nabuhay muli ang mga kwentong kagaya nito. Salamat sa panonood, sana'y nagustuhan ninyo.